So, hello mga ka-chabs, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Sa ang sulok ng mundo man kayo naroroon, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW around the world. Meron lang ako sa inyong i-share dahil nga, 'di ba, kung napanood niyo yung mga video ko na nagpunta ako ng hospital. Nagpa-check up ako, tapos nakuha na yung result. And nalulungkot ako kasi dumating sa ganitong point na kailangan ko ng maraming gamot na iniinom. Akala ko kasi yung simpleng pamamanhid ng kamay ko ay normal lang, baka pagod lang. Tapos yung pagsakit ng ulo ko, minsan, yung sakit ng ulo ko minsan 3 days na straight, inom ako ng Panadol para lang mawala siya. Hindi kasi ako yung tao na mahilig magpa-check up kasi yung pain tolerance ko is sobrang taas. So, hindi pala din maganda yung ganun. Akala ko lahat ng mga nararamdaman ko, yung pamamanhid ng kamay, yung pagsakit ng ulo ko, ng batok ko, tapos nung likod ko, halos lahat ng buong katawan ko. Ang sabi sa akin ng doktor, mabuti daw at naisipan ko agad na magpa-check up. Yung sa aking orthopedic, wala naman naging problema masyado. Binigyan lang ako ng 3 gamot. Good for 1 week yon. Tapos babalik ako sa kanya pag naubos na. Tapos yung sa internist ko naman, ayun nga, mataas ang cholesterol ko. Tapos yung blood pressure ko sobrang taas. Akala nung tinatanong ako nung doktor kung normal lang daw ba sa akin yung ganong blood pressure. Sabi ko, ang tagal na kasi dok nung last na nagpa-check up ako. Siguro mga 5 months na din doon sa GNH pa ako nagpa-check up. So ngayon na lang ulit na ulit. Sabi niya, ilan yung yung BP mo noon? Sabi ko 120 lang naman yun, over 90 ganyan. So ngayon ang BP ko ay 2 beses ko nang pina-check eh. Ang BP ko ay 160 over 103. So yun, sobrang taas niya. So dahil mataas yung BP ko, ang sabi ng doktor, baka yun din ang isang dahilan kung bakit namamanhid lagi yung kamay ko. Kasi sinabi ko nga na parang 4 months nang palagi namamanhid yung kamay ko sa gabi. Tapos nung the last time na nakaranas nga ako ng pananakit ng likod ko, na sobrang sakit talaga, first time kong naranasan yun, hindi siya totally masakit eh. Para siyang mainit. Alam niyo yun, yung mainit siya. Tapos umaabot siya hanggang dito sa sikmura. Binigyan ako ng doktor ko ng mga gamot na iinumin ko for 1 month. Tapos kailangan ko din mag-diet. So hindi naman sinabi nung doktor na totally tanggalin yung kanin, pero kailangan bawasan daw. Tapos bawas sa mga fast food, sa mga processed food. Tapos ano pa ba? Pwede naman gumamit ng oil, pero ang gagamitin is olive oil. Tapos kailangan uminom ng gatas na low fat. So bumili muna ako ng Alpro na gatas. Medyo pricey din pala yun. Tapos yun, mga more on gulay. Bawal na din ako sa beef, sa mga red meat. Ayan, yun yung mga pinagbawal niya. More on gulay at saka isda, tapos prutas. So dati ginujoke-joke ko lang yung mga sinasabi ng doktor na kailangan ko mag-lose ng weight, parang magda-diet ako ngayon tapos 1 linggo balik na naman sa ganun. Pero naisip ko na ano ba talaga yung investment natin, lalong-lalo na sa ating mga OFW, kasi malayo tayo sa pamilya natin, tapos wala tayong ibang aasahan pag nagkasakit tayo. Tayo lang din. So, ayun, yung investment talaga natin mga ka-chabs, mga kapwa ko OFW, yung ating sarili. Kasi tama yung sinasabi nila na baliwala lahat ng pinaghirapan mo kung magkakasakit ka. Ako kasi dati ang thinking ko ganito, mag-iipon ako ng pera kasi gusto ko, kagaya ngayon kasi nga yung bahay ko hindi pa tapos yun.
Mag-iipon ako ng pera para ipagawa ko yung bahay. Mag-iipon ako ng pera para makabili ako ng sasakyan na pwede kong gamitin pang negosyo. Mag-iipon ako ng pera para makabili ng ganito, makabili ng ganun. So, puro material yung nasa isip ko, na dumarating ako sa point na napapabayaan ko yung sarili ko, tinitipid ko sa pagkain yung sarili ko. Hindi pala tama yung ganun, kasi higit sa lahat ang ating magiging investment ay ang ating katawan. So ano nga naman ang silbi ng lahat ng mga binili mong mga material na bagay kung yung katawan mo naman ay hindi healthy, di po ba? So kaya sa inyo mga kapwa ko OFW, kung ano man yung mga nararamdaman ninyo sa katawan, huwag niyong ipagpawalang bahala, kasi sobrang importante ng ating kalusugan. Higit sa lahat, ang dapat nating isipin naman ngayon ay yung ating mga sarili. Ako kasi dati ganun yung thinking ko na, ay kailangan ko mag-ipon kasi para maipagawa ko yung bahay ko, para ganito ganyan. Puro material na bagay. At saka, minsan, may mga tinutulungan din kasi ako mga tao na hindi ko na ipinopost, pero nagbibigay ako ng mga konting tulong, lalo na kapag yung may nagme-message sa akin kahit hindi ko kilala. Minsan kailangan siguro natin mahalin din yung ating mga sarili, lalong-lalo na nga at malayo tayo sa ating pamilya. Wala namang problemang magpadala, magbigay sa pamilya, pero dapat talaga nagtitira tayo ng para sa sarili, kasi hindi siya madali, hindi mura yung pagpapagamot. Kagaya ko ngayon, kahit may insurance kami dito, malaki-laki din yung nagastos ko sa mga binigay sa akin na pagkain na dapat kong bilhin. Doon sa mga gamot, hindi naman lahat ng gamot cover ng insurance namin. So, kailangan talaga nating unahin naman yung ating mga sarili. Hindi masama minsan ang maging madamot, kasi mahirap din yung palagi kang nagbibigay. So ayun, doon sa dalawang doktor ko, ayun nga sa orthopedic at saka sa internist, yun na yung mga gamot ko. Binigyan ako ni doktora ng B12 na ini-inject sa akin every 5 days. Tapos yung may mga gamot ako na 3 times a day. Sa loob ng isang buwan, kailangan kong matapos yun. Tapos every time na magpapa-inject ako ng B12, kailangan kong magtimbang, kasi para malaman niya kung bumababa yung aking timbang, dahil nga pinagda-diet ako. So, yun lang mga ka-chabs. Sa mga kapwa ko OFW, hindi po masamang tumulong, hindi masamang magbigay, pero dapat natin unahin yung ating mga sarili, kasi tama yung kasabihan na aanhin pa yung damo kung patay na ang kabayo. So, yun lang po. Maraming salamat and God bless. Bye!